Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Miyerkules at kami ni Brother, ni Pastor Jeff ay nagpalitan ng schedule. Kaya ngayon ay ako makakasama ninyo sa ating pagbubulay-bulay na ginagawa natin tuwing ika-6 ng umaga. So, samahan niyo po ako at ating pag-aaralan at sama-samang namnamin ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa pagkasulat ni Dr. Lucas sa kabanatang ika-4 ng aklat ng Acts o mga gawa. So, malapit na ang Pasko. At ngayon nga ay nagsimula kahapon nagsimula na yung simbang gabi. At alam natin, ngayon ay pangalawang araw, kaya 8 araw na lang, Pasko na. So, atin pong pag-uusapan ngayon ang isa sa pinakamalaking ating kamalian na nagawa ng mga religious leaders noong panahon na una ay panahon ni Jesus at pangalawa ay noong umalis na siya. At ang mga tagapanguna ng relihiyon noon ay particularly ang mga tinatawag na Sadduceo ay na siya ang mga pinuno ng templo at siya ang nanamanihala sa templo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli at resurrection. Alam natin ang ginawa nila sa inggit at galit nila kay Jesus, pinapatay. At doon nga nila na-realize na may katotohanan ang pagkabuhay na maguli. Subalit dahil ito ay laban sa kanilang pinaniniwalaan, sa halip na sila'y manampalataya na nanatili ang damdamin ng pagkainggit. Kaya nga pag-uusapan natin ngayon, ano ba ang mga panganib o bunga ng inggit. At ang ating particular na reference ay ipipiliin natin yung mga ihalaw natin sa aklat na ika-4 ng mga gawa o Acts at particular yung mga talatang 1 hanggang 21. So, basahin po natin ang sinasabi doon at gagamitin ko yung Pinoy version at ating pakinggan. Kung kayo may Biblia ay mahaba-haba ito, ating babasahin na putol-putol at atin pong isipin kung ano yung nating aplikasyon o paalaala sa atin tungkol sa mga nangyari sa mga Sadduceo at ano ang sana ay magiging bunga kung hindi nila pinanatili ang ganong damdamin. So, tayo muna ay lumapit sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa isang bagong umaga, isang bagong araw, na kung saan muli ay nais namin na bago kami gumawa ng anumang bagay ay makausap namin kayo, marinig namin kayo. So, gamitin mo ang mga salita na aming batayan, ng aming pagbubulay-bulay upang kung ano man ang mangyayari sa araw na ito, ito ay hindi bunga ng anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Naway ang patuloy naming pagsikapan na mabuhay sa paraan na kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli sa mga bagong dating, Sister Dolor, Sister Banji, Sister Emma, ang reference natin ay sa Acts chapter 4, 1-21 at pag-uusapan natin ang mga panganib o bunga ng pagkainggit. So sabi dito sa chapter 4, kabalikan ko pa na reference ay sa chapter 3 ay nakita natin na si Peter at si John dahil sila yung mga Hudyo ay patuloy na sinusundan ang mga tradisyon
ng mga Hudyo. Kahit sila ay nakakilala na sa Panginoon at sa chapter 3 ay makita natin na doon sa templo na kung saan sila ay nananalangin tuwing ikatatlo ng hapon, so ikasyam na oras, na nakita nila yung isang lalaki na lumpo for 40 taon na. At ito'y namamalimos araw-araw, nilalagay doon ng maaring mga kamag-anak niya. At doon ay humihingi siya ng kahit konting pera o barya sa mga nagpupunta sa templo. Subalit ang sabi ni Peter, kung matatandaan natin sa isang talata doon, sabi niya ay pilak at ginto ay wala ako. Subalit kung anong nasa akin ay ibibigay ko sa iyo. So sabi niya ay sa pangalan ni Jesus, ikaw ay lumakad at tumayo. At inalalayan nila ang lalaki at doon ay naramdaman ng lalaki, nagkaroon ng lakas sa kanyang mga paa, sa kanyang mga legs, at siya nga ay tumayo. At sabi nga ay walking and praising and giving God glory, at mga tao ay mga namangha. At binaliwanag ni Peter doon sa rest of chapter 3 na nangyayari ito dahil sa pangalan ni Jesus at na nabuhay na maguli, at binaalaalan ni Peter sa kanila yung mga ginawa nila na naging dahilan ng kamatayan ni Jesus. Subalit in-emphasize nga niya na siya nabuhay na maguli, at dito narinig ng mga temple guards at ng mga leaders, particularly yung mga pangalan ay nabanggit sa chapter 4, at ang sabi ay nagsasalita siya, at sila ay dahil sa inggit, sabi ay nagmeeting sila, ang leaders ng mga bayan. Sabi sa verse 5, chapter 4 verse 5, nagkinakabukasan nagmeeting sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga leaders ng bayan at ang mga teachers ng batlo. Kasama nila ang high priest na si Anas at si Caiaphas, si John, Alexander at iba pa na kabilang sa pamilya ng high priest. Pinatayo nila si Peter at andyan, nagtinanong kung kaninong authority o pangalan niya ginagawa ang mga bagay na ito. So makita natin ang malaking kabiguan ng mga tao na ito. Ang mga nabanggit na tao, ang siya ring nag-decide para ipapatay si Jesus. At dahil alam natin, ang dahilan noon ay dahil sila nababawasan ng kanilang tagasunod. Ito nga sa verse 4 dito ay sinabi na 5,000 na ang bilang ng mga tao na nadagdag sa mga naniniwala kay Jesus. At sila ay lalo nang na insecure dahil yung mga tagasunod nila ay lumipat na doon sa mga tagasunod ni Jesus. So ito yung dahilan kung bakit sila ay naiinggit. So sa pagkamangha ng mga tao ay sila ay nagkaroon ng takot na patuloy na mawala sa kanila ang mga taong ito. Kaya doon ko tatalon sa verse 18, sabi pinatawag nila ang dalawa at pinagsabihan na huwag nang magsalita uli o magturo sa pangalan ni Jesus. Pero ang sagot ni Peter, sabi sa verse 20, kayo na ang humusga kung ano ang tama sa harap ng Diyos, sundin namin kayo ang Diyos. So, mayroong sinabi ni Peter sa 20, hindi kami pwedeng manahimik tungkol sa mga nakita namin at narinig. So, walang makitang paraan, sabi sa 21, ang council para parusahan ng dalawa kasi nagpupuri ang lahat ng mga tao sa Diyos dahil sa nangyayari. Kaya, winarning nga ng todo ng council ang dalawa at saka sila pinalayas. So, ito yung isang bagay na gusto kong emphasize natin, na kapag ang tayo ay nahihinggit, ang bunga nito ay pagiging, sabi sa English, envy leads people to hostility, resentment, anger, and irritability. Okay? So, ang tao ron na naiinggit ay gusto makipag-away, lahat ay hindi pinakasundo, ayaw nila sa iba, kailangan sa kanila lang, sila ay laging galit, at laging madaling maiksi ang mitya, irritable. So, ang mga kaaway ni Jesus, na akala nila dahil sa pagpapatay nila kay Jesus,
ay matatigil na ang movement o yung pagkilos ng mga taong sumusunod sa kanya. Subalit sa halip na yun ang mangyari, kabaligtaran ang naging resulta. So makita natin dito na isang pabwala din sa atin. Hindi ang salitang inggit ay pwedeng mabuti at pwedeng masama, positive and negative. Kapag katama ang pag-handle natin sa paghanga natin o kaya ay pagkaroon ng desire na yung merong iba ay meron karoon, yung iba na nakikita natin ay maging rephrase natin. Kung walang masama na tayo ay humanga, walang masama na tayo makakita na parang mayroong nangyayaring mabuti sa iba. Subalit ang masama na pwedeng maging resulta ay kung sisiraan natin o gagawin natin na ang nanaisin natin ang tao na yon ay bumagsak. Subalit kung iba ang approach at ang gagawin natin dahil nakita natin sa magandang nangyayari sa kanya, ay pag-aralan natin at sikapin natin na kung ito'y talagang tama ay magawa rin natin. So, pero ang problema sa inggit, kalimitan, ang target nito ay sirain yung tao na sabi natin nakakahigit sa kanya. Ito nga ang nangyari sa istorya na ito. So, papansinin natin yung kanilang pagiging nating palaban, hostile, ay ang sa halip na sabi nating alamin kung paano at bakit nakikiging maganda ang ginagawa ng mga alagad, ang kanilang ginagawa ay pinipigilan, sabi pinagbabawalan na gumawa ng mabuti. Hindi ba mabuti yung isang tao na 40 taon ay nakaranas na ng kagalingan, nakakalakad na uli. Sa halip na matuwa sila, nagalit sila. Hindi sinabi dito si Jesus kasi nung nabubuhay siya, kalimitan gumagawa pa siya ng bagay na talagang sa panahon na hindi nila inasahan ito, araw ng Sabat. So ito ay ginawa nila o araw ng oras ng pananalangin. Walang masama sa ginawa ni Peter at John at ito ay walang violation sa anumang mga tradisyon nila. Subalit dahil sa insecurity na bunga ng inggit, sa halip na mag-rejoice at sumama sila sa nakatuwa na katulad noong na ginawa ng karamihan, sila ay nagalit pa dahil merong isang taong gumaling. Yan ang isang bunga ng pagkainggit. Kahit ba'y mabuting nangyayari, hindi natutuwa at nananatiling galit at gustong makipag-away ng tao na naiinggit. Pangalawa, dahil sila ay may kapangyarihan, ang gusto nila pagbawalan at pigilan yung gumagawa ng tama. So, ginawa nila, pinakulong at kung hindi nang panadakip nga si Peter at si John at pinagpapaliwanag sa kanilang harapan. Subalit hindi naman sila handang makinig. Pinabi nila ng dalawa na ginawa nila ito dahil sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, nang marinig nila ang pangalan ni Jesus, yung galit nila ay muling sumiklab at gusto nga nilang pagbawalan ng dalawa. So yung kanilang kapangyarihan ay ginagamit nila para pigilan ang mabuti. Yan ang isang problema sa inggit din. So sila inggit na inggit at iritado, galit na galit at dahil nga sila ay naladalamangan. So ito yung isang problema na gusto kong huwag nating kalilimutan tungkol sa inggit. Ang inggit ay bulag sa kabutihan. Inggit ay hindi walang taong masaya kapag naiinggit. And then higit sa lahat, ang mga tao na ito, kita natin, they lost their ability to, let's say, to appreciate goodness at kahit na mabuti anong nangyari. So ano ang aplikasyon natin na ito, ang ng paalaala sa atin sa araw na ito. Walang masama na pag-curious tayo sa mabuti na gagawa ng iba. Subalit, ang kailangan ay kung alamin natin kung paano at bakit nila nagagawa yon at kung ito nga ay tama, gawa tayo ng paraan para matutunan o makopya yung kanilang ginagawa. Kaya mahigitan pa
pero hindi sa expense o sa pamamagitan ng pagkasira noong mga taong gumagawa ng tama. So, ito ay alam natin ang inggit ay kalaban ng bunga ng Espiritu Santo. Walang taong nasa ilalim ng Espiritu ng Panginoon na gagawa at magnanais na masira ang kapwa niya. So, kung ang fruit of the Holy Spirit ay nasa sa atin, ito yung number 1 na pamamaraan upang hindi tayo mainggit. So, ano ba ang fruit ng Holy Spirit? Sabi sa Galatians 5:22-23, ang bunga ng Espiritu Santo, the fruit of the Spirit is love, pag-ibig, joy, kagalakan, peace, kapayapaan, patience, katiyagaan, patience, kindness, kabutihan, goodness, pagiging mabait, faithfulness, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Kaya, ano ang antidote sa inggit? Fruit of the Spirit. At walang masama na humanga, subalit wag nating sikapin na siraan o sirain ang taong dating hinahangaan natin. Kundi maging gumawa tayo ng paraan na matutunan din o ma-acquire kung ito'y nararapat sa atin ang mga qualities na meron siya at tayo ay sumunod sa magandang ehemplo na pinakikita ng tao na ito. So mga kapatid, ito po ang ating pagkain ng kaluluwa ngayong umaga. Ingatan natin, naway ang maghari sa ating buhay ay ang bunga ng Espiritu at hindi ang bunga ng pagmamataas na ito ay inggit. So tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na naipakita mo sa amin sa pamamagitan ng karanasan ng mga Saduceo na hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli, na ang pagkainggit ay hindi nagbubunga ng kaligayahan, ng kasiyahan at kagalakan, Panginoon. Ang bunga nito, una at higit sa lahat, ay ang desire na ang pagnanais na pigilan ang paglago at paggawa ng mabuti. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapalitan anuman ng damdamin namin tungkol sa mga nangyayari sa aming kapwa ng banal na pa-desire na makita na kami man ay pwede mong gamitin at magkaroon ng tamang pagtanaw sa mga bagay na nangyayari na mabuti sa aming kapwa. Tulungan mo kami na yung pagmamataas na ang bunga kalimitan ay pagkainggit ay ma-overcome at madaig namin. We ask the Holy Spirit to lead us sa matamang bunga ng aming relasyon sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagsama. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapatid, June Rodis. Bye-bye po. Salamat sa inyong pagsama.